faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Po sa ating lahat, narito po ang ating FBK ngayong Monday. Matatagpuan po yan sa unang Juan 1:8 hanggang 10. Ito pong sinasabi, kung nasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Sapagkat siya'y tapat at matuwid, kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Napakagandang paalaala po mula sa unang Juan sa bawat isa sa atin na kung saan tayo po ay araw-araw na kumikilos sa mundong ito, na kung saan merong hamon ng ating buhay espiritual, lalong-lalo na po sa ating pananampalataya. Makikita po natin dyan sa unang 1:1 hanggang 8, sabi nung kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Para bang ito'y paalala na kung saan oo, tayo'y mananampalataya, pero tayo ay nakakagawa ng mga bagay na hindi nakakaya-aya sa Panginoon, hayag man o di hayag, di sinasadya o sinasadya. Isa sa pinakamalaking hadlang sa ating relasyon sa Diyos ay ang pagtanggi, no? Hindi pagsasabi ng katotohanan. Pagtanggi ang kilalanin ng ating kasalanan or hindi natin ipahayag ito. Mandali nating makita ang pagkukulang ng iba, ngunit mahirap aminin ang sarili nating pagkakamali or pagkukulang. Ngunit itinuturo dito sa talatang ito nating binasa na ang tunay na paglago sa pananampalataya ay nagsisimula sa tapat na pagpapahayag o pag-amin ng mga bagay na nagagawa na hindi kaaya-aya sa Panginoon o kasalanan. Ang talatang ito nating pinagbubulay-bulayan ay hindi tayo hindi tayo tinatanggihan ng Diyos kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, na may pagsisisi, pagpapakumbaba sa ating mga pagkukulang sa Kanya. Kung papansinin niyo po doon sa verse 9, subalit kung ipapahayag, sa English, if we confess, ito pong salitang confess na ito ay sa saling Griego, ang ibig sabihin po nito ay yung yung pag-pronounce mo ng kasalanang nagagawa mo. Kumbaga parang iisa-isahin mo ito. Kung ipapahayag, kung sasabihin mo ang iyong kasalanan, patatawarin tayo ng Panginoon. Kumbaga kung totoo tayo sa Panginoon, kung hindi tayo nagtatago sa Panginoon, patatawarin tayo niya. Siya ay mapagpatawad kung pagsisisihan natin to. Kung papapansin natin dito, ipinangako niya na kung ipapahayag or sasabihin natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin. Ang kapatawaran ay hindi nakabatay sa ating kabutihan na ginagawa, kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus o ni Jesus Christ. Kaya tayo napapatawad ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya. Ano dapat natin gawin? Tandaan po nito. Kung sa tingin natin ay meron tayong pagkukulang sa harapan ng Diyos, sabihin natin ito sa Kanya dahil siya'y tapat. Maglaan ng oras upang suriin ang ating puso. Mayroon bang kasalanan na kailangan nating aminin sa Diyos? Huwag natin itong itago. Ilapit natin sa Kanya nang may pagsisisi at pagpapakumbaba. At mararanasan ang Kanyang kapatawaran. Ano po? By the way, ito pong talatang ito ay nakatuon sa mga tao na mayroong relasyon kay Kristo. Mga mananampalataya na nakakagawa pa ng pagkakamali na hindi sinasadya o sinasadya. Kasi nandito nga tayo sa mundong hindi perpekto. Ano po? Kasi kung hindi tayo makagawa ng kasalanan, wala na tayo dito sa mundong ito dahil itong mundong ito ay hindi perpekto. Nagkakaroon tayo ng mga bagay na
na hindi ka aya-aya sa harapan ng Diyos. Kaya kung tunay kang mananampalataya, naranasan mo ang pag-ibig at biyaya ng Diyos, lalapit ka sa Kanya at ipapahayag mo ang kasalanan at hihingi ng kapatawaran. Sana sa oras na ito ay ito po ang ating maging paglapit sa ating Panginoon, na kaya niya tayong kapatawarin at kaya niya tayong linisin. Pwede mo sabihin sa Panginoon na tulungan niya tayong maging tapat sa pagkilala ng mga bagay na hindi kaya-aya na nagagawa sa harapan ng Diyos. Ito man ay hayag o di hayag. At magpasalamat sa Kanyang biyaya. Magandang araw po, pagpalain tayo ng Panginoon mula po sa unang 1, 1, 8 hanggang 10 ang ating pong FBK. God bless you all.